Welcome sa ating financial literacy class video na ang topic natin ngayon is the basics of investing in mutual funds. And syempre to bless our session and syempre ma-declare din na tayo ay talagang maging true millionaire. So let us pray itong tinuro ni Brother Bo na true millionaire's prayer. So let us put ourselves in the presence of our Lord, the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Today, I ask you to bless me so I may become a blessing. Lord, I commit myself to enrich others, but because I cannot give what I do not have, I commit myself to become rich. I commit myself to serve you and to serve the poor with my wealth. Today, I open myself to the abundance of your universe. Use me as a channel of love. Give me the ability to create wealth that will bless the world, increase my financial wisdom, and expand my territories. I place my life in your hands in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Ayan. So, syempre, lahat naman tayo gusto natin mag-improve ang financial life natin, maging millionaire. Syempre, hindi lang para sa atin, but for our family and to bless other people. Kaya si Brother Bo talaga is kasama natin dito sa ating financial literacy campaign. And yan, so part pala ito ng ating financial literacy campaign program with IMG. And I'm your speaker for this training. Ako, Sar, isa ako sa mga financial educator and trainer dito sa International Marketing Group or IMG. Isa akong licensed life insurance underwriter, associate financial planner under the Registered Financial Planner of the Philippines, and one of the True Rich Makers financial coach. Yan, so ito yung short background ko, but before ako naging part nitong financial literacy campaign program ng IMG and with the True Rich Makers Group. So isa akong accountant, so CPA ako by profession, kaya lang kahit accountant talagang nahirapan ako mag-manage din ng finances ko. So first 4 years na nagtrabaho ako bilang accountant, di rin ako nakaipon. Di ba sobrang challenging talaga yung pag-manage ng ating finances. And even sa career namin bilang accountant, nakafocus kasi talaga sa management ng pera ng mga companies, di ba, ng mga business owners. So, nami-miss out talaga lagi yung pagmamanage sa sarili nating pera. Kaya nung time na yun, na-realize ko na, ano, tagal ko na nagtatrabaho, bakit wala akong ipon? And I think kaya napapanood mo tong video na to is nandun ka din sa ganung realization. At ang una ko talagang ginawa ng time na yun is naghanap ako ng mga seminars and training. And kaya din siguro nakita mo tong video na to. No? And nakilala ko si Brother Bo and through the community of Brother Bo, so na-introduce sa akin itong Financial Literacy Campaign Program ng IMG. At ang dami kong natutunan being part of this program, hindi lang about stock market mutual fund, but about personal financial management. No? So kaya sana ikaw din maging bahagi nitong Financial Literacy Campaign Program natin sa IMG. Kasi laki na itulong nito sa akin. Nag-improve din yung ating financial life. But now, syempre, focus natin is more about investing in mutual funds. No? Pero umpisahan natin again with our campaign. So, ang goal ng ating organization is to educate 30 million families by year 2030. So, kasi konti lang talagang Pilipino yung marunong mag-ipon. And as of today, as recording of this video, nasa 10.5 million na ang nare-reach out ng Financial Literacy Campaign Program ng IMJ. And excited ako na maging bahagi ka din itong Financial Literacy Campaign natin. At dahil ma-access mo itong video na to, meron kaming regalo sa'yo. Pwede kang makareceive ng ebook, a free financial blueprint, and a free 20,000 personal accident insurance coverage. So mag-reach out ka lang sa akin, mag-message ka no, through my messenger o do sa number na pwede kong i-flash later. No? So para ma-claim mo itong mga free gifts namin sa your being part of this financial literacy campaign. And so makaka-receive ka ng email na to, be part of our campaign, and i-confirm mo lang na-reach out ka ng ating financial literacy campaign program and yan, activate your free coverage. No? So, refer ka lang ng mga nangangailangan din itong financial education program. Okay? So, bakit nga ba mahalaga itong financial literacy? Bakit natin siya tinuturo? No? So, nandito na kasi tayo ngayon sa, syempre, iba na yung panahon ngayon, yung rule of money. Nababago siya. Way back early years, 1970s, 1980s, no, even 1960s, mataas talaga yung interest rate sa banks. No? At yun yung nakasanayan ng marami mag-deposit sa savings account. No? But, kung mapapansin mo,
pababa talaga siya ng pababa. And ngayon nga, magkano lang yung interest rate sa bangko. So, less than 1% nga yung iba. Some digital banks nag-offer ng mga 2.5, 3%, but technically, ang baba talaga ng interest sa deposits natin sa mga savings account. Pangalawa, lack of financial education. No, kaya ang dami talaga nabibiktima ng mga scams, no, dahil na-attract sa mga mabilis ang pagyaman at yun, hindi talaga naaaral ng tama yung pagmamanage ng finances. No, and kahit iba-ibang mga career, even professional. So ako nga, di ba, kahit accountant, hindi talaga financially knowledge, improve yung personal financial management ko. No, kaya, ayan, di ba, na-implement ni President dito at ni former President Duterte yung mandatory financial education, especially sa mga OFWs. Talagang pinupush ito ng government itong financial education. Yan. And syempre, people live longer today. Yan. So, bakit? No, kasi syempre, nag improve ang medical technology. No? So, humahaba yung buhay ng marami. At ang maganda yan, good news yan. Ang problem is, paano during retirement years? Di ba? Doon talaga lumalabas yung mga healthcare or health problems. Madalas, wala talaga mga healthcare din. Yung mga nasa retirement age. Yan. And madalas umaasa talaga sa mga SSS, GSIS, medyo maliit lang talaga. Even PhilHealth, so sobrang liit lang yung pwedeng i-accommodate sa atin na hindi talaga sapat, no, para sa mga retirees. And high cost of living. Yan yung presyo ng bilihin. No, pamahal lang pamahal. Imagine, kung maaalala mo, way back 1990s, early 2000, no? Kung nag-grocery ka na time na yan, o kasama ka ng parents mo pag-grocery. Yung 1,000 pesos, di ba? Ang dami na bibili. Pero ngayon, try mo mag-grocery ng 1,000 pesos. Konti na lang. Di ba? Hindi pa nakakapuno ng push cart. No? Ilang plastic bag na lang. Dahil, syempre, lumilit yung value ng pera. Tumataas ang bilihin. Pero ang sweldo, hindi naman tumataas. Kaya marami talaga walang choice kundi mangutang and dun nababaon na sa utang ang marami. So yun yung mga challenges na pwede din talaga natin ma-encounter at nangangailangan talaga tayo ng financial literacy para masolusyonan yung mga challenges na yan. Sabi nga ni Robert Kiyosaki, money without financial intelligence is money soon gone. No? So kaya kung hindi natin matututunan ang pagmamanage ng finances, kahit tumama ka sa loto. Di ba? So, mauubos din yan. Di ba? So, kahit nga daw yung mga mayayaman, di ba? Kunan mo ng pera, ibalik mo, kunin mo yung yaman nila. Ilang years pa lang or even months, kaya nilang bawiin, kaya nilang yumaman ulit dahil meron silang financial intelligence. Unlike ang mga ordinary workers, di ba? Ang mga unknowledgeable sa pag-manage ng finances, pag tumama yan sa loto, karoon ng millions, 10 million, 500 million, kapag hindi natutunan yung pagmamanage, mauubos din. Okay? Kaya kailangan matutunan natin yan. At syempre, we need to learn, build long-term investments. So, kaya kailangan matutunan natin talaga how money works. Paano ba talaga magtrabaho yung pera para sa atin? Ang ganda nun, no? Darating talaga yung time na yung ipon mo, investments mo, yun na yung magtatrabaho para sa'yo. Para pag dumating yung time na hindi mo na kaya magtrabaho, yan ang magpo-provide sa'yo during your retirement years. So, paano ba natin madi-differentiate yan, yung money working for us? So, meron tayo tinatawag na two types of income. Una is active income. Yeah, so, ano ba yung active income? Ito yung kinikita natin sa ating trabaho, salary mo. Diba? Kung ikaw ay professional, like doctor, so meron kang pasyente. Professional ka, accountant, meron kang mga clients. Ito yung income from your direct labor. Kapag natrabaho, kaya active, tawag dyan ng active income, kikilos ka. Kapag hindi ka nagtrabaho, hindi ka kumilos, hindi ka pumasok sa trabaho, wala kang pasyente, wala kang client, wala kang customer, wala kang kita. Kaya siya indirect from your or income from your direct labor. Yan. So, yung mga clients, so OFW, seafarer, per contract yan. Diba? Mga commissions natin from agents. So, we work hard for the money to sustain our needs. Diyan naman talaga lahat nag-uumpisa.
Diba? Pero syempre, huwag tayo titigil sa active income lang. No? Kasi again, hindi natin kaya magtrabaho habang buhay. No? So maganda, matutunan talaga natin itong pangalawang income. Passive income. Income keeps coming even if you're not working. O kahit di ka magtrabaho, yung investment na meron ka, o kaya yung vehicle na na-create mo, yun yung mag-generate ng income para sa'yo. Kaya you stop working, your income continues. Kung yung active income, pag tumigil ka, nagpahinga ka, wala kang kita, pero itong passive income, you stop working, income continuous. At maganda talaga to preparation for our retirement years. Kasi doon, hindi na talaga natin kaya magtrabaho eh. Diba? Ayon sa gusto natin. Pag di na kaya ng katawan, wala tayong magagawa. So kaya kailangan magkaroon na tayong passive income. So pwedeng manggaling yan sa interest from your investments. So kaya kailangan talaga matutunan natin about mutual funds, stocks, bonds, long-term healthcare. Kasama din yan na pwedeng mag-generate ng passive income. And syempre, isa din sa tinuturo natin dito sa IMG is the financial industry business. So, pwede din siya mag-generate ng passive income sa atin. Yan yung royalty income. So, pwede tayo mag-generate ng ganyang klaseng income with the help of IMG. Okay? So, ayan, do not work hard for the money, let your money work for you. Siyempre sa umpisa, work hard tayo. Di ba? Work hard to earn more money. And then, yung money na kikitain natin, ipunin natin, generate natin, invest natin para yan naman yung magtatrabaho para sa atin in the near future. So how do we make money work for us? So remember, compounding interest. Yan. So kung naalala nyo, on your high school days, college years, di ba? So tinuro sa atin yun yung power of compounding of interest. So yung interest na ipon mo, nag-i-interest pa din. Eh, pwede yung pasimplihin dito sa tinatawag na rule of 72. So ano yan? Naturo sa atin yan ni Albert Einstein. Ano ba yung rule of 72? Divide the number 72 by the interest rate kung saan nakalagay yung ipon mo. And yung sagot doon, estimated number of years it will take for your money to double. O, mag-sample tayo. So, kumare, meron kang 10,000 pesos, nilagay mo sa savings account. O, magkano ang interest rate sa regular savings account? Di ba? Less than 1%. O, sabihin na natin 1%. O 72 divided by 1 equals 72. So it will take 72 years for your 10,000 para maging 20,000 madoble. Matagal ba yung 72 years? Matagal. Siyempre, anong age mo ngayon? So kung 30 ka plus 72, 100 years old ka na. Yung 10,000 mo, 20,000. So isang beses lang na doble on your lifetime. No, kaya again, kailangan talaga natin matutunan ano ba yung different financial instruments na pwede makatulong para mas mapabilis natin ma-achieve yung mga financial goals natin. And syempre, madoble na mas mabilis yung perang pinaghirapan natin. No? Yun ang advantage kapag financially educated ka. Ma-identify mo, no, saan mo tamang ilagay yung pera mo for the long term. Again, another example, 4%. So 72 divided by 4, every 18 years. No, so same illustration. Kunwari, 29 years old, meron kang 100,000. After 18 years, 47 ka na. Doble, naging 200,000. Another 18 years, 65 years old, 400,000 na. Kung hindi tayo financially educated. Pero dahil napanood mo na itong video na to, ma-aware tayo, lalo na kung maging part ka nitong financial literacy campaign program ng IMG, malalaman mo ano ba yung mga different instruments pa na pwede mag-generate ng 8%, 12%, or even higher. Kasi kung dito ka nakapaglagay, sabihin lang natin nag-8%. Same example, 29 years old, may 100,000. Every 9 years, madodoble sa 8%. So yung 100,000 at age 65, pwede maging 1.6 million. Eh kung mag 12% or up yan, alam mo ba, dun sa mutual fund, historical data, merong mutual funds in the 20 years average return, nag-generate ng 15 to 18%. Eh kung mag 12% lang yun, so, same example, 29 years old, may 100,000. Every 6 years, madodoble yung pera dyan. At age 65, 6.4 million. So dito pinakita lang natin sa illustration na to, same amount, 100,000, same age, 29 years old. Pero ito, 400,000,
at 4%, eh kung 12% naman, 6.4 million. O diba, layo ng difference. 6.4 minus 400,000, that's 6 million. Yun ang tinatawag natin na cost of financial ignorance. Ibig sabihin, for every 100,000 na hindi natin na-manage ng tama, mali yung pinaglagyan natin, di ba? So nawawalan pala tayo ng 6 million pesos. So ilang 100,000 na dumaan sa kamay natin na sana meron tayong 6 million pesos. Di ba? So again, aralin natin. Ano ba yung mga different financial instruments na pwedeng makatulong sa atin? Okay, and ang good news niyan, with the help of IMG, pwede natin matutunan mutual funds, stock market investing, at hindi naman kailangan ng 100,000 for as low as 1,000 pesos, 20 pesos, ngayon, pwede na tayo makapag-add up sa ating mutual fund account. So, again, nandito yan sa program ng IMG. Yan. So, ngayon, ipakita natin, how do you want to make 6 million pesos? Gusto mo magkaroon ng 6 million? Siyempre naman, lahat naman tayo gusto natin magkaroon yan eh. So, first, you work for 6 million. O, pagtatrabaho mo yung 6 million. So, kailangan, kumita ka ng, sabihin natin, how many years you work to make 6 million. O, kailangan mo mag-ipon ng 200,000 per year times 30 years, pwede ka magkaroon ng 6 million. O, 200,000 per year. Dapat yung iipunin mo. O, kikitain mo. Diba? So, less na yung mga expenses mo. Ha? Ito na yung talaga i-save mo. Savings lang yan. So, 200,000 per year. At 30 years, pwede ka magkaroon ng 6 million. Money works. Paano kapag invest naman? Nag-invest ka, paano kung itain ng 6 million? At 12%, o magkaroon ka ng 100,000. No? 100,000 at 12% average return. After 36 years, meron ka 6.4 million. O, inipon mo lang yung 100,000. Hinilagay mo lang siya dyan. No? So, after 36 years, may 6.4 million ka. Another, pwede din, 12% average return, 1,000 per month. Kung mag 1,000 per month ka, sa loob ng 36 years, meron ka pa din 6.4 million. So, ano yung mas madaling gawin? So, kaya mo ba? 100,000, hayaan mo lang siya dyan. Diba? Tapos, tingnan natin kung magiging 6.4 million after 36 years or 1,000 per month. No? After 36 years din, with average return of 12%, pwede din maging 6.4 million. Okay, so ano pinakita natin dyan? Siyempre, potential growth at 12% dapat matutunan mo. Pwedeng one time or consistent investing. Ako, mas pabor ako dun sa consistent investing kasi hindi naman talaga kailangan ng malaking halaga para mag-invest. Consistent lang, gawin siya tuloy-tuloy. In the long run, kalimutan mo, di ba? After 36 years na ginawa mo siya, pwede mag-generate ng ganyang income. Or even higher kasi kasama sa strategy natin yung consistent investing. Okay? Kasi hindi naman sigurado talaga na 12% guaranteed, di ba? So kaya maganda yung consistent investing. So again, bid long-term investments. So ano bang ginagawa ng mga bangko? Siyempre tayo, as depositor, di ba, nilalagay natin pera natin sa bank, savings account natin. Okay, so again, we're not against bank, so siyempre maganda yung savings account for business purposes, pero again, in the long run, di ba, so iba yung dapat matutunan natin. Okay, so you deposit to bank, ang gagawin ni bank, siyempre, ipapautang din sa atin o sila mag-i-invest. Government securities, sila maglalagay ng stocks. Kaya meron silang mga UITF, Unit in Trust Fund, kasi minamanage nila sa investment yung pera natin. Ipapa-loan, yun, so malaki pa yung niloan natin, or ibibili nila real estate. Okay? So, kikita sila. Kikita sila dyan. Gagamitin nila yung perang pinatabi natin. Siyempre, hindi lang naman nila papatulogin yan dyan eh. So, at ay bibigay sa atin, yan, less than 1%. No? Pinatabi mo kasi yung pera mo. Diba? Safekeeping. O patago muna. O dyan muna yung pera ko para safe. Okay? So, syempre, mangyayari, gagamitin nila yan. Okay? But with mutual funds, syempre, kung nag-invest ka sa mutual fund, ang gagawin niya mutual fund, i-manage ni fund manager, depende sa type of mutual fund. Pwede sa equities, government bonds, commercial bonds, or corporate bonds na i-manage nila. So, kung ano yung return,
yun din yung magiging return mo being part ng mutual fund company, being a shareholder of a mutual fund. Ibig sabihin, again to clarify, pag sinabing mutual fund, hindi lang siya about stock market. Okay, so meron tayong different type of mutual funds, depende sa purpose ng mutual fund company. And syempre, depende din sa purpose mo kung para saan yung mag-iipon mo. Yan. So, another illustration. So, ito yung tinatawag natin na wealth calculator. So, ito yung projections, paano mo ba, ano yung potential growth ng pera mo after several years, depending kung saan siya nakalagay. And ito, ginagamit din itong wealth calculator para ma-forecast magkano yung kailangan mo per month, depende dun sa goal mo. So, may goal ka after 10 years. Gusto ko 10 years, magkaroon ako ng 1 million para gamitin ko papatayo ng bahay. O, sample lang naman yun. So, kung 10 years, ito 1.1 million, kailangan mo mag-ipon ng 5,000 per month. In 10 years, na dapat yung 5,000 per month na yan, nasa isang financial instrument na mag-generate ng 12% interest yearly. So, pwede siya maging 1.1 million after 10 years. Or plano mo mag-retire. Gusto ko mag-retire after 20 years. Gusto ko after 20 years meron akong 18 million after 20 years. O, di hanapin natin with the wealth calculator. O, 18.2 million. Ayan. So, kailangan mo mag-ipon per month, monthly savings of 20,000. Again, 12% average return. Anong financial instrument na pwede mong lagyan na may potential growth na 12%? Okay, so kung 4% naman, worst case, ay, hindi naging maganda yung performance so na paglagyan ko, 4% lang, at least meron ka pa rin 7.3 million. Okay? Eh, ang kaya ko lang ipunin, 1,000 per month lang. Posible pa rin ba akong maging millionaire kung 1,000 per month lang yung gagawin ko? O yung ipon ko, 1,000 per month lang yung kaya? O yung 1,000 per month, right financial instrument at 12%. O after 30 years mo siyang ginawa, ay yung 1,000 pesos naman, pang minsan, ano lang, kung ano-ano lang nabibili natin sa 1,000 pesos, pero itatabi mo pala siya. Eh, ilang years ka na bang nagtatrabaho? O, may 30 years ka na bang nag-work? Or 20 years or 15 years? O, so ito, 3 million after 30 years, 35 years, 5.8 million. So again, ito yung wealth calculator na pwede natin magamit to forecast our goals. Okay? Eh, syempre, ito na tayo. Remember, the higher the yield, the higher the risk. No, know your risk tolerance. So, ibig sabihin, gaano mo kayang pacing yung pagtaas at pagbaba ng stock market. Kaya dapat, again, para saan yung pag-iipunan mo? Para mabigyan natin ng tamang recommendation. Okay? So, the best way to reduce risk if you want to invest in stock market is to invest in mutual funds. Yes, mas mababa po yung risk na malugi ang pera mo with mutual funds. No? Kasi, syempre, with mutual funds, you can choose different types. Di ba? Iba't iba kasi yung goal ng mga mutual funds. Like ito, kunwari, first, kung conservative ka or short-term yung goal mo, pwede tayong maglagay sa bond funds. So si mutual fund company, siya yung bibili ng mga bonds from corporate. Sa corporate bonds, government bonds. Kapag bonds kasi parang pinautang mo yung pera. Eh, kuwari, naipon ni mutual fund yung pera, ipapautang niya yan sa government, ipapautang niya yan kay company, tapos may fixed interest return. So, fixed interest siya. So, yun yung maganda, 4 to 6% per annum yung potential growth niya. No? So, medyo mababa, pero safe. Safe yan may 4% to 6% na pwedeng kitain yung pera mo. Okay, so second is the balance fund. So, balance fund is combination of government bonds or corporate bonds and the stock market natin, equity funds, no, blue chips companies pwede din, or any equities sa stock market, no. So, moderate growth siya. Okay? So, good siya for 3 to 5 years potential growth or potential target ng plans mo.
No, so ito, 1 to 2 years yung goal mo, dito ka maglalagay ko, papakasal ka na pala 2 years after. O di dito mo ilagay. Like kung after 5 years ka pa papakasal, di pwede dito. Okay, for long term, ayan, so medyo aggressive. Siyempre, ang paglalagyan na natin is stock funds. Yan, ito na yung nakalagay sa different companies sa stock market. Naka-full na siya. No, i-allocate na lang kung pang real estate, mining, telco, bank. Siyempre, may cash pa din na available si mutual fund. Hindi naman pwedeng lahat ilalagay yan. No, so 15 to 18% in the average. In the long run yan na, long run. Okay, so recommended length of stay is 5 years or more. Again, long term yung pag-i-invest natin if gusto mo dito sa stock funds. Pero, ang question dyan is, guaranteed ba talaga nakikita yung pera natin pag nilagay tayo sa mutual funds or stock market? No? So, ano pa yung mga strategies na pwede nating matutunan? So, with IMG, again, we have workshops and training. Pwede mo matutunan ng mga different strategies. But, yeah, meron akong papakita. No? So, isang strategy na pwede nating gamitin. No? So, dito, ipakita natin some scenarios na possible mangyari sa pag-i-invest natin sa mutual funds or sa stock market. So, scenario 1, every month pataas siya ng pataas. So, month 1, month 2, up to month 6. So, mapapansin mo, pataas yung trend. No? Nag-10, 12, 15, 17, 20, 25. Yan, basta pataas yung trend natin, yung price. Second scenario, yan. So, dito, price of stocks rises. So, second scenario, scenario number 2, yan, bumaba, month 1, month 2, but naka-recover. Month 3, month 4, month 5, bumalik sa 10. Naka-recover siya, scenario 2. So, scenario number 3, yan, bumaba, no? So, from month 1, month 2, month 3, nag-try maka-recover pero hindi naka-recover, mabagal. So, dyan sa tatlong scenarios na yan, ano yung mas gusto mo? Scenario 1, 2, or 3? So, pili ka nga, 1, 2, or 3. So, tingnan natin, ano ba yung end result? Yan. So, scenario number 1, so pataas yan, no? Okay. So, ano nangyari sa scenario number 1? Ito yung price. O, di ba? Pataas siya. So, ito yung number of shares na nabibili natin. Yan. So, total shares, yan, last share price, 8,456. Total contribution, so 6,000, no? 1,000 per month. O, magkano kinita ng investment mo in 6 months? O, kumita ka ng 2,456. Kung ganito yung scenario. O, so, sa lahat ng pumili ng scenario 1, congratulations, hindi mo pataas yan. Okay, scenario number 2. Okay, so ganun ulit sa illustration, 1,000 per month. Yan. So, ilang shares yung nabili? And then, magkano price per share? O, total shares na na-acquire natin is 852. Last share price is 10 pesos, naka-recover. O, magkano yung value ng investment natin? 8,525. Magkano na-invest mo? 6,000. O, kumita ka ng 2,525. O, lugi? Hindi kumita pa rin tayo. No? O, third scenario. O, ito yung bumaba, tapos hindi naka-recover. Congrats sa pala sa pumili sa scenario number 2. O, scenario number 3. Tingnan natin ilang shares yung nabili at magkano yung recovery price. Total shares, 2,550. Last share price is 5 pesos. O, multiply natin, total value, 12,750. Contribution natin is 6,000. Oh, magkano kinita natin? 6,750. Oh, kumita ba? Yes! Oh, so, congratulations sa lahat ng pumili ng scenario number 3. So, ibig sabihin, whatever the market condition, pataas siya, bumaba, tapos naka-recover, bumaba at hindi naka-recover, pwede pala talagang kumita yung investment mo. So, ano yung key points? Ang key points dito is consistent investing.
Whatever the market situation, tuloy-tuloy ka nag-iipon, bumaba, tumaas, nag-acquire ka ng number of shares, kikita ang investment mo. The biggest mistake dito ay kung one time ka lang naglagay. Naglagay ka month 1, ay di kung scenario 1, congratulations, kumita ka. No? So kung scenario number 2, isang beses ka na naglagay, break even. O scenario number 3, isang beses ka na naglagay, lugi ka. Isang beses ka na naglagay. So the key strategy is consistent investing. Average cost investing. No? So yan ang maganda gawin natin pag mag-invest ka. Kaya whatever the scenarios, kung tuloy-tuloy, kikita talaga yung pera mo. And ito yung mga different economy situation na nangyari. Mga crisis in the Philippines. Siyempre, recently is the pandemic, COVID-19. Diba? So, ganun ulit yan. But, kung tuloy-tuloy ka mag-i-invest, whatever the situation, ngayon medyo hindi pa nakaka-recover yung economy natin, best time pa rin to invest. Peso cost averaging. Okay, so think long term. Again, huwag ka na matatakot mag-invest. Okay, so kailangan lang tuloy-tuloy tayong mag-iipon. Yan, so yun ang advantage again with mutual fund. No, so yung pera na naiipon, yung mutual fund company from different investors, so sila yung magmamanage niyan, mga expert na fund managers ako, ang gagaling po ng mga fund managers natin. Sila yung tututok sa stock market. On behalf of us, update na lang tayo sa mga stockholders meeting. Siyempre, kung anong kitain from these big companies, yan ang babalik sa atin. Di ba? And syempre, yung SSS nga, nag-i-invest din sa mutual funds. Eh tayo pa, government nga, doon nag-i-invest. So, gayahin natin yung ginagawa ng government. Okay, yan yung benefits, professionally managed, potentially higher returns, low capital, instant diversification, safety and transparency, and tax exempted. Again, ini-encourage ng government every Filipinos mag-invest to mutual funds. Kaya ano siya, tax exempted. Ayan. And ang good news, being part of IMG. Ayan. So meron po tayong free investment seminars and mutual fund investing, 0% entry fee. Dito po sa top mutual fund companies in the Philippines. May access tayo dyan. And again, take note ha, 0% entry fee. So wala tayong charges, no? Pag mag-i-invest with mutual fund. And good news again, may free account ka na 1,000 pesos when you become part of IMG. Free account na 1,000 pesos with Soldivo Strategic Growth Fund. Shareholder ka na nitong top 10 holding companies. Ayala, SM, BPI, SM Prime Holdings, International Container, Metrobank, Jollibee, yun yung Bloomberry. Imagine 1,000 pesos. Di ba, shareholder ka na ng mga companies na yan. Okay, so free account yan ha. Again, being part of IMG. So kaya mag-enroll ka na with IMG. And magkakaroon ka ng online account, matatrack mo ilang shares na yung nabili mo, magkano price per share, add to cart ka na lang, minimum of 20 pesos kung magdadagdag ka. Siyempre, kung mas malaki yung kaya mong ipunin, mas maganda. Okay? And syempre, meron din tayong access with trading platforms. So, pwede din natin aralin yan kung gusto mo, ikaw mismo yung mag-manage ng portfolio mo. Kailangan lang talaga ng time na gawin yan at aralin. No? So, two ways to earn in IMG, pwede kang maging, or Jollibee, pwede kang maging franchisee ng Jollibee, o 30 million. Kaya mo ba maglabas ng 30 million? Kapag naging shareholder ka with mutual funds. Ito nga, yung pinakita natin kanina. May free account ka na, shareholder ka na kagad ng Jollibee. Diba? So, kaya again, kung mag-start ka pa lang, mag-aral about investing, gusto mo matutunan mutual funds, join IMG. So, enroll ka po with our financial literacy campaign program. No? At again, dami po mga benefits. Aside from mutual fund, pwede mo ma-access itong total financial solution. We have continuous learning. So, ito yung maganda. No? May mga e-books, workshop ka, mga trainings, budgeting, debt management program, aralin din about healthcare, life insurance, hindi lang mutual funds, stock market investing, retirement planning, wealth preservation, kasama yan sa mga pwede nating maaral. No, continuous learning, napakahalaga po niyan. And syempre, execution part, gagawa tayo ng mga financial planning and goal setting. Kung ano yung mga gusto mong pag-ipunan. No, so maganda, maplanohan natin yan. Meron tayong financial blueprint, may financial check-up din. Siyempre, gusto mo din mag-invest with healthcare,
life insurance. So we have partnership with Kaiser and Manila Bankers Life. Included din yan in our program in IMG. Siyempre, ito nga yung stock market investing. So yan, nabanggit natin kanina, the mutual funds, stock trading. Yan, so yung free account natin na 1,000 pesos with Solibo Strategic Growth Fund. And yung account natin na 20 pesos lang, pwede mong dagdagan. Add to cart ka na lang dyan, parang Lazada at Shopee lang. And syempre, meron din tayong 100,000 personal accident insurance coverage. So yung maganda, no, habang nag-aaral, nag-invest ka with IMG, may 100,000 ka na accident insurance. Kung nakabase ka sa ibang bansa, meron ka pang worldwide protection. Diba? Exclusive for international members. May additional 500,000 accidental death benefit, burial benefit, accidental medical reimbursement benefit, 100,000, acts of terrorism, unprovoked murder and assault, 600,000, and accidental disablement benefit. No? So, bawat parte ng katawan may presyo at may nawalang bahagi. Meron pong 50,000 memorial insurance, free consultation with Kaiser Medical Center, discount sa mga medical service, may free eye check-up pa. With De Los Reyes Optical, plano mo bumili ng sasakyan, may discount. May sasakyan ka na, renew ka ng car insurance, travel insurance, so may discount. Bili ka ng real estate, house and land or condo, may discount din. Legal assistance program, asset preservation, memorial concern service, included din yan. No, kasama yan sa mga benefits ng program ng IMG. And syempre, we also have entrepreneurship program to create passive income. Pwede kang maging educator and trainer kagaya namin. We're looking for more missionaries na gusto din magturo sa bawat pamilyang Pilipino na makapag-ipon. No? So yan, pwede tayo matulungan itong program ng IMG. Pwede ka din maging AFP, Associate Financial Planner, and Registered Life Insurance Underwriter. Maraming rewards pag marami ka natulungan ng families. Kagaya ng ginawa namin, no, meron kami libreng healthcare, mga international events, conventions, pwede ka din makasama lalo kung mahilig kang mag-travel. And syempre, environment and community. Support group. Diba? So, kasi madalas kaya hindi nakakaipon ng marami, depende sa kasama. No, kaya maganda, meron tayong mga kasama na nag-iipon, nag-i-invest, meron tayong online and face-to-face. No? So, sana makasama ka namin. Be part of IMG, so 6,000 pesos lang. No? For Philippine base, no? Isang beses ka lang mag-enroll, included na yung mga nabanggit natin kanina. Pag sa abroad, depende sa country. 10,300 to 12,000, no? Again, isang beses ka lang mag-i-enroll. Kailangan lang natin i-renew yung benefits every January. 1,500 pesos lang every January. And on a monthly basis, depende na sa pag-iipunan mo. Again, tinuro natin kanina, monthly, mas maganda mag-ipon ka. Average cost, no? Peso cost averaging strategy pag-i-invest sa mutual funds. And kung mag-i-invest ka din with healthcare, life insurance, again, depende sa plans na mapipili mo. So again, we have direct access from healthcare, life insurance, investment, real estate, general insurance, allied services, and our online account. So ito yung next step natin. Tuturuan ka namin mag-create nitong online account. No? So, gagawin ka namin para anytime, pwede mo siyang mapondohan through online, GCash, or kung anong convenient way, over the counter sa bank, Palawan. So, gagawin ka namin paano ka maging part nitong program ng IMG and makapag-start ka ng iyong investment. No? Kasi hindi accident na nandito ka. Ang dami excuse na marami para hindi mag-ipon. Sa lang sigurado, tatanda na naman. Diba? Kaya as early as possible, paghandaan natin yan. And good news, whatever situation you are in right now, you can make a change. You can go from being broke to being blessed. Hindi accident na nakita mo tong video na to, na napanood mo to, baka ito yung answered prayer mo to improve your financial life. O kung hindi man ikaw, ikaw ang answered prayer ng mga kaibigan mo, family members mo na gusto matutunan na mag-improve ang financial life. At tutulungan natin with IMG. So kaya congratulations and I hope i-message mo ako, i-chat mo ako, no? So para matulungan ka namin to start your investing in your journey with IMG. So God be the glory. So God bless and see you in IMG community.